Kumusta mga kamangingisda at mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong tropa sa pangingisda, handang magbahagi ng aming espesyal na prognosis para sa isang napaka-espesyal na araw, ang Disyembre 25, 2025 taon. Ito ang araw ng Pasko at tanong ng marami sa atin, may regalo ba ang dagat para sa atin? Sa aking karanasan, ang Disyembre sa Pilipinas ay palaging may hatid na sorpresa. At ang araw na ito ay walang pinagkaiba. Maghanda kayo dahil susuriin natin ang bawat detalye ng panahon, temperatura ng tubig, at galaw ng buwan upang malaman kung saan at paano tayo makakakuha ng pinakamagandang huli. Manatili kayo hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahaging munting sikreto na siguradong makakatulong sa inyo. Sa araw na ito, asahan natin ang halo-halong kondisyon sa panahon na maaaring magdala ng kakaibang galaw ng isda. Kaya't huwag nating palampasin ang pagkakataong ito na tuklasin kung paano pa rin tayo makakapangisda ng matagumpay. Mga kaibigan, pag-usapan natin ang mga isdang maaaring magparamdam sa araw ng Pasko. Para sa mga mahilig sa panghuhuli malapit sa baybayin at sa mga bahura, asahan natin ang aktibong tilapia at maya-maya sa umaga. Ang mga isdang ito ay madalas na naghahanap ng pagkain sa mga mabababaw na bahagi kapag sariwa pa ang hangin at mas malamig ang tubig. Hanapin sila sa mga gilid ng bahura, sa mga damuhan sa ilalim ng tubig, o malapit sa mga estruktura tulad ng mga bato. Gumamit ng pamingwit na may munting fly o spinner o di kaya'y simpleng buhay na hipon o bulate bilang pain. Ang sikreto rito ay ang pagiging tahimik at pagmamasid sa galaw ng tubig. Kung makikita nyo ang mga munting isda na tumatalon, malamang may malalaking isda na naghahanap ng huli sa malapit. Para naman sa mga mas gusto ang malalaking huli at handang magpabangka, ang hito at tuna ay maaaring maging target sa hapon. Sa pagbaba ng araw, lumalapit ang mga agresibong predator na ito sa mga gilid ng lalim para maghanap ng biktima. Mainam ang light jigging gamit ang maliliit na pusit o buhay na isda bilang pain. Kung nasa laot kayo, subukan sa mga lugar na may malakas na agos. Dahil dito, dumadaan ang maraming pagkain. Tandaan, ang mga lapu-lapu ay mahilig magtago sa mga kuweba o sa ilalim ng mga malalaking bato sa bahura. Kaya't subukan ang pag-drop shotting or paggamit ng live bait sa mga ganitong lugar. Ang mga bangus at galunggong na pundasyon ng ating industriya ng pangingisda ay madalas mahuli sa mga coastal area at bukas na tubig. Ngayon, suriin natin ang pinakaimportanteng salik, ang panahon. Sa Disyembre 25, 2025 taon, asahan natin ang temperatura ng hangin sa pagitan ng 25 at 29 na degree Celsius. Medyo mainit, kaya't mahalaga ang pagdadala ng sapat na tubig at paggamit ng proteksyon sa araw. Mayroong 35% tsansa ng mahinang pag-ulan sa araw at 45% tsansa sa gabi. Ang northeast monsoon o amihan ay magdadala ng madalas maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahinang ulan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Sa Metro Manila, may Maropa, Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na mahinang pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng Luzon at Western Visayas, magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na pag-ulan. Ang iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng localized rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ang hangin
ay magiging katamtaman hanggang sa malakas na northeasterlies sa northern Luzon at katamtaman hanggang sa mahina sa iba pang bahagi ng bansa. Ang average na bilis ng hangin sa Disyembre ay 17 kilometro kada oras na nagpapahiwatig ng simoy ng hangin hanggang sa medyo mahangin na kondisyon. Ang pabago-bagong presyo ng hangin dahil sa pag-ulan ay maaaring maging sanhi ng pagtago ng isda sa mas malalim na bahagi ng tubig. Pagdating sa temperatura ng tubig, mga kaibigan, asahan natin ang napakainit na tubig, karaniwan sa pagitan ng 27 at 29 na degree Celsius sa buong Pilipinas. Ito ay perpekto para sa mga isda na nagiging mas aktibo sa paghahanap ng pagkain sa mga ganitong temperatura. Ang init ng tubig ay nagpapabilis sa kanilang metabolismo kaya't mas aktibo silang gumagalaw. Para sa galaw ng buwan, sa Disyembre 25, ang buwan ay nasa bahaging waxing crescent. Ito ay 5 araw mula sa bagong buwan at 26 hanggang 29% ng buwan ang naiilawan at patuloy na lumalaki. Ayon sa matatandang pamahiin ng mga mangingisda, ang waxing crescent ay nangangahulugang maganda hanggang sa katamtamang kagat ng isda dahil ang isda ay unti-unting nagiging mas aktibo matapos ang bagong buwan. Ngunit hindi pa ito ang pinakamalakas na kagat, kaya't kailangan ng tiyaga at tamang diskarte. Sa pangkalahitan, mga kaibigan, ang Disyembre ay isang magandang buwan para mangisda sa Pilipinas. Kahit may mga pag-ulan at pagbabago sa hangin, ang mainit na temperatura ng tubig at ang lumalaking buwan ay paborable sa aktibidad ng isda. Ang pangkalahatang pagtataya ko para sa kagat ng isda sa araw na ito ay katamtaman hanggang sa maganda. Ang mga isda ay magiging aktibo, lalo na sa umaga at hapon at sa panahon ng pagtaas o pagbaba ng tubig. Ngunit dahil sa localized rain showers at moderate na hangin sa ilang lugar, maaaring maging kapritsoso ang ilan sa kanila. Kaya't maging handa sa pagbabago ng diskarte. Kaya't mga kaibigan, lumabas na at subukan ang inyong kapalaran sa pangingisda. Naway, huwag kayong pauwiin ng walang huli. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video at i-share sa inyong mga tropa. May mga nakahuli na ba kayo kahapon? Ano ang inyong plano sa pangingisda ngayong Pasko? Ibahagi nyo sa comment section ang inyong mga obserbasyon at kwento. Maraming salamat sa inyong suporta at kita-kits sa susunod na fishing adventure.